Hello guys! Magandang gabi sa inyo. Andito na naman tayo sa ating investing video. Weekly investing journal natin. No? So, ako nga pala ulit si Aaron at nandito na naman tayo para mag-dollar cost average. So ayun guys, ulitin ko lang, medyo may problema pa rin ako sa wifi. So hindi pa nakakabit yung wifi. So naka-data lang ako. Cellphone lang yung gamit ko dahil sira din yung CPU ko. So ayun, medyo maraming problema but hopefully after ng mahal na araw, Holy Week, ma-resolve ko na yung issue at makakabalik na rin tayo sa PC, no? Mas maganda kasi mag-record doon. So ayun guys, ulitin ko lang, gumagawa tayo ng ating investing portfolio right now. At ngayon, yun, long-term fundamental. Ang gagawin natin ngayon is yung ating Philippine stock portfolio. So ulitin ko lang, weekly dapat tayo nagsisave. At the same time, tutulungan tayong makabuo ng mas magandang portfolio. So ngayon, ang gagawin natin is, titignan muna natin yung portfolio natin. Pinakita ko na agad saan lalagay yung pera natin. No? So ayun, pero sa ngayon, gusto ko makita nyo yung portfolio. Ayan, meron tayong 102,000 as of right now. Yun yung market value niya. Ibig sabihin, pag binenta lahat ng stocks natin, ito yung magiging value. But now, let's take a look kung ano yung pinaka-worst performer. At now, so All Home is yung worst performer natin. No? Kung makikita nyo, ayun, All Home loses 15%. Ang sakit, diba? Actually, it goes to penny stock territory, less than a peso na siya. Tapos, ayun. Then, at the same time, PhilInvest is still our best performer. Hindi pa rin siya gumagalaw at 20%. Actually, bumaba, nakaraan 36% yan. Monden Nissin, pangalawa sa best performer natin. So, Merrimart and All Home yung mga worst performer natin. No? Is it a bad thing? Actually, no. I'm not saying it's a bad thing. Kasi talagang nahihirapan yung mga negosyo mag-expand ngayon kasi sobrang taas ng interest rate sa Pilipinas. So, sabi ko nga sa inyo, investing is good, lalo na kung mababa. Yun na lagi yung tatandaan. Ang investing, it only accelerate yung kaysa nasa bangko lang yung pera mo. Okay? Pero ang importante pa rin dito is mag-ipon kayo weekly pag may pera kayo i-invest nyo. That's how it works. Invest for the long term. So, ayan nga. Ayun lang yung ano natin. So, ngayon, down tayo ng 700 pesos. Ibig sabihin, pag binenta natin lahat yan, lugi ka ng 700 pesos. Siyempre, may mga fees. 1% yan will go to fees. Buy and sell na yon. 1.5 to 2% yata, parang ganun sa BDO. Parang ganun ng ano ko. Pag kinalculate siya, nasa ganun eh. Almost 2%. Lagi nyo ito take to consideration yung mga fees. So, ayan guys, napag-aralan na natin ngayon. Hindi, gusto ko man magbigay ng financial news, hindi kaya dahil nakadata lang tayo, sobrang bagal. Sa ngayon, ang gagawin lang natin, sasabihin ko lang kung saan tayo mag-i-invest. So, hindi ko siya ipapakita na kung paano bumili dahil sobrang bagal. Sa totoo lang. At para hindi na rin humaba, before tayo maglagay, kung saan natin lalagay yung 5,000 pesos na allocation natin, di ba sabi ko, lagi tayo may 5,000 pesos na allocation. Okay? So ngayon, dito ko ilalagay yung pera natin, yung weekly na natin, paglalagyan is, number 1, Alliance Global, which is AGI, yung ticker symbol. It's a holding company. Yung All Home, nakita nyo, siya yung pinaka-loser natin sa portfolio natin. So magda-dollar cost average ako sa kanya. Next one is Mega World. Mega World is one of the isang real estate company siya, isa sa pinakamalaki. Actually, consider siya na blue chip sa Pilipinas. Okay? So, ayun lang, uulitin ko lang, hindi to financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. And ito ulit yung pinaglagay natin, AGI, All Home, at Mega World. Diyan natin ilalagay yung pera natin for this week. So, i-add ko na lang siya, no? So, hindi nyo siya makikita, guys, pero hopefully, dadagdag siya dito sa portfolio natin. So, 5,000 pesos. So, guys, salamat sa panonood. Ako nga pala si Aaron at see you in the next video.